Good morning, guys. This is Mike from Snuffles Garden, and today we will be discussing the differences between a Monstera adansonii and a Monstera um, esqueleto, so as to avoid confusion. Kasi marami po ang nagtatanong kung ano yung differences at saka kung ano po yung makikita nating characteristics para ho ma-differentiate ang Adansonii from an Esqueleto. So today, as you can see, we have two plants here. They really look very similar. Talagang magkamukha po sila. Marami ang nalilito na karamihan, yung iba ang sinasabi nila na ang Esqueleto ay Adansonii lang. So, online, pag tiningnan nyo siya, talaga makikita nyo yung differences. Sa leaf size pa lang po, you can see that yung mga esqueleto ay talagang napakalalaki po ng leaves at saka marami po siyang perforations. Okay? At ang isang distinguishing factor ng Adansonii ay yung kanyang mga perforations ay karaniwang buo. As in, buong-buo po talaga yung kanyang mga bilog. Kaya hindi mo siya mapapagkamalan sa esqueleto. Kasi po, ang esqueleto, habang lumalaki po yung leaves niya, ay nagkakaroon po ng chance na nagbe-break po talaga yung kanyang mga perforations. Kasi po, talagang napakaninipis na po ng kanyang perforations dito sa edges ng leaves. Okay? Ngayon, ang isa pa pong difference na makikita natin dito ay yung kulay po ng dahon. Okay, ang mga Adansonii ay karaniwang mas darker or deeper ang color as compared to an Esqueleto na medyo lighter siya ng color at medyo parang may pagka-yellowish. Pero hindi nyo naman sasabihin na siya ay na-wither na or lalanta na kasi ganun po talaga yung kulay niya. Ngayon, sa mga bagong labas na dahon, makikita nyo po na ang Adansonii ay medyo darker in color as compared to an Esqueleto na talagang very light ang color niya. Halos yellowish na talaga siya. Ito po, medyo bagong labas din po ito. Okay. Ito po yung juvenile na mga Esqueleto. Kung titingnan nyo po, parang kahawig na kahawig po siya talaga ng Adansonii. Ito po ang Adansonii. And this is a variety from Thailand. So medyo parang napakaliliit po ng dahon niya kasi po galing po sa Thailand. Ito po yung mga locally grown, as you can see, locally grown. So medyo bigger na po yung leaf sizes niya as compared to the one coming from Thailand. Okay, ngayon po, i-differentiate naman po natin yung mga petioles. So, normally, ang petioles po ng Esqueleto ay napakahaba. Pero wala pong masyadong pagkakaiba. So, except that dito po sa petiole part na malapit po sa blade ng leaf, mas maiksi po siya kaysa pagdating po dun sa wing sheet ng petiole. Ito po yung tinatawag na wing sheet. Ayan. Ito po yung pinaka-petiole na talagang nakakabit po dun sa leaf. As compared to an Adansonii, makikita nyo po sa Adansonii mas longer ng bahagya yung petiole na nakadikit do sa wing sheet niya. So almost an inch. Samantalang dito po sa Esqueleto, makikita nyo na almost parang half inch lang. Kasi po, this is to support the leaves. Kasi po, mas malalaki yung leaves niya. So, kailangan po mas short yung ano niya para po mas ma-carry niya yung bigat ng leaf. Kaya po yan po. Pero sa color, sa shape po ng kanyang mga petiole, halos wala pong pinagkaiba ang Adansonii. Ngayon, sa mga perforations po, pareho po natin makikita na pareho po silang malalaki or meron po mga perforations. Pero kung ikukumpara nyo po ang Adansonii sa Esqueleto, ang Esqueleto ho ay mas marami po siya talagang perforations pag mature na po yung leaves niya kaysa po sa Adansonii. Kasi po ang Adansonii, as you can see, very few
pero very very beautiful pa rin po siya. Okay? Ngayon, kung sa medyo younger leaves niya, sabi ko nga sa inyo, hindi po natin ma-differentiate ang Adansonii ay from ang Esqueleto. Kasi po, talagang parehong-pareho po siya. Pero kung papakiramdaman nyo po yung kapal ng leaves ng Adansonii at saka po ng Esqueleto, ang Esqueleto po ay medyo mas makapal ng bahagya at mas leathery po yung kanyang leaves. Unlike po sa Adansonii na mas smoother ng konti at saka mas manipis po yung kanyang leaf. Okay, so yung perforations po niya, makikita nyo, napakarami po in the middle. Samantalang ang Adansonii, occasional lang po na nagkakaroon siya ng perforation sa gitna. Halos ito, itong Esqueleto, makikita nyo halos wala na siyang leaf. Kung ikukumpara natin din siya sa obliqua, ang obliqua po talaga paper thin ang kanyang leaves at talagang halos purong butas na po siya, wala na pong leaf halos na natitira. Okay? As compared naman po sa kanilang vine system, halos talagang wala rin po siyang difference. Pero, ang pinaka-difference lang ay mas mabilis pong mag-climb ang Monstera Adansonii kesa po sa Esqueleto. Mas madali po siyang mag-develop ng kanyang vine system. So, normally, talagang nakakalito po kung hindi nyo po titingnan po talaga yung mga differences niya. Kasi kung ang titingnan nyo lang po yung itsura ng dahon habang bata pa, talagang makakalito po siya. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo na ang Monstera Esqueleto, habang ito po ay inyong kinakat, halimbawa po propagate po kayo, the more na lalo pong lumalaki yung leaves niya. Kasi po, nagde-develop na po talaga yung kanyang mga leaf system. So, ito po, makikita nyo, parang, ano po ito, tatlong sizes na po ito. Ito po actually hindi pa to considered as matured kasi meron pa pong mas malaki pa po dito. Ang leaf size po ng Monstera Esqueleta ay umaabot po from 12 to 22 or 24 inches. Ganun po kalalaki. At this point, ito pong Monstera na ito, itong Esqueleto na ito, is already 11 inches. So, kung ikukumpara nyo po sa Adansonii na only 8 inches, ayan po. So, isa yan sa differences na makikita nyo. Ngayon, meron pong nagva-vary po ang sizes ng leaves depending on sa conditions po ng kanilang paglaki o yung tinutubuan. Kasi kung halimbawa po napakaganda po ng condition, dumarating din po sa point na ang sizes po ng leaves ng Adansonii ay lumalaki ng almost 20 inches. Pero hindi na po siya lumalampas sa ganun halos. So, mas malaki po talagang di hamak ang size ng Esqueleto. Okay, and makikita nyo po yung kapal po ng petiole ng Monstera Esqueleto. Yun lang ang makikita nyong medyo kakaiba sa Adansonii, is much bigger kesa as compared to the Adansonii, kahit na po malaki na siya. Makikita nyo po siya, oh. Napaka-different po nung size ng leaf niya, oh. Nung petioles, I mean. So I hope na this will enlighten you guys regarding the differences of the Adansonii and the Esqueleto. So ang another name na normally talagang tawag sa Esqueleto is ano siya po, Monstera epipremnoides. Pero ngayon, mas commonly known po siya as Esqueleto.
So, I hope guys, makatulong po ito sa inyo na ma-differentiate nyo po yung Adansonii eye from an Esqueleto para po hindi po kayo malito kung talagang gustong-gusto nyo po ito. As compared to pricing, definitely mas mahal po talaga ang Esqueleto from an Adansonii eye. So before, during the start ng mga plantitos and plantitas, ang Adansonii eye ay nagre-range din po ang presyo niyan ng almost 1,000 and up. Unlike ang Esqueleto, as of this time, talagang napakamahal po na as compared to the Adansonii eye. So, I hope guys na makatulong talaga ito sa inyo para makapag-decide kayo kung bibili niyo po yung isang plant. At sana makita niyo po doon kung saan po nanggaling yung plant, kung ano po ang itsura ng mother niya, para po ma-compare nyo sa Adansonii. Thank you so much for being with me today. So I hope you can decide kung gusto nyo pong mabili ang halaman na ito. Thank you from Snuffles Garden.